Welcome back to my channel. It's your girl Chris and I'm with my husband Justin. and nandito kami sa Korea. Yes! And sa video na ito ay may maingay na kotse kasi nasa tapat tayo ng kalsada. Anyway, sa video na ito sasagutin namin lahat ng frequently asked questions ninyo about Korea. Korea. Nandito kami sa Route 108 dito sa Samcheongdong na cafe. So, umorder kami ng waffles ni Chris. Jajan! Sarap! Okay. Kasi the reason why we wanted to stay here was because we wanted to do a quick Q&A. Di ba, Daddy? So, mga kahit anong tanong ninyo tungkol sa Korea habang kinakain namin ang aming waffle. First question, Daddy. Paano pumunta sa Korea? Di ba kumuha na tayo ng video? Kumuha na ba tayo ng video? Oo. Ah? Ay, ang harap. Ang harap naman nito. Okay. Lagi kami tinatanong ni Jasmine kung meron daw bang visa ang Korea or libre daw ba ang pagpasok sa Korea? Meron. Merong visa, pero walang bayad. Okay? Maglalagay kami ng link sa baba. So, kung ano yung mga requirements nyo para makakuha kayo ng visa papunta sa Korea. Pagkatapos, kailangan magpunta kayo doon personally between Mondays to Fridays, di ba? 9 to 12, 9 to 11? O 8 to 11. Basta bago mag 11 o'clock. Kasi umaga na sila nagpo-process ng mga visa. Pagkatapos, yung hapon para sa releasing. Makukuha mo yung visa mo within 3 to 5 days. Pero kung nanggaling ka na sa mga countries na listed nila doon, yung parang mga accredited countries nila, 3 days lang makukuha mo na kagad yung visa. Kagaya kami, dahil nakapunta na kami ng Japan, mabilis na lang, no, love? Tapos, another question that we often get, will it matter daw yung pera sa bangko? And magkano ba dapat ang pera sa bangko? Oo, nagmamatter kung mayroong laman yung bangko mo. Kasi syempre, kailangan nila na kung hindi ka maghahanap ng trabaho doon. Pag nakita nila na totally wala, isipin nila na nandun ka para maghanap ng trabaho o mag-TNT. So, yun, kailangan nila na ma-secure yun. And speaking of trabaho, tawag dito, kasi, the reason bakit kami nandito is because tourist tayo, di ba, Daddy? No? Nagtutourist tayo or nagtutour kami, namamasyal. Pero walang tourist category sa mga pagpipilian mo ng klase ng visa. Like ako, for example, housewife ang pinili ko. Pero kailangan number 1 yung ITR ng asawa mo. Kailangan yun. Kasi kapag walang ITR, hindi nila ipaprocess yung kahit anong papel sa meron ka. Tapos naalala ko si Raiza, at that time kasi parang pinaprocess pa lang nila yung taxes nila and everything. Sabi nila, gumawa daw sila ng sulat. Parang promise letter na they're working on it, na they're processing yung kanilang ITR. And nakaalis naman sila last year, tapos nakaalis sila ulit ngayon, di ba? Tsaka parang malaking tulong din na merong endorsement ng inviting. Tapos kapag halimbawa, pagkaya sa amin, kasi in-invite kami ng brand. Kailangan ipakita mo yung contract, yung invitation letter, at saka yung business permit. Pag walang business permit, hindi nila, parang wala sa kanila yun. Hindi nila papansinin. Medyo masusungit yung tao dun sa, Korean Embassy. Kaya, huwag kayong padadaig. Nga pala guys, kung medyo may mga weird noises kasi syempre, hindi naman exclusive sa amin tong spot na to. May mga Koreano dito sa cafe, tsaka nasa parang terrace tayo na lang, overlooking the street, nandun sa baba. Kaya yun. Tapos, magkano yung kailangan dalhin? Magkano yung baon? Sa amin, 10 days na tayo, di ba lang? So far, ang na-withdraw ko na is 400,000 won. How much is that? 16,000 o for 20,000? Mga 20. For 10 days na yun. Depende kasi sa mga gusto nyo activities na gagawin. Like for example, kung nakapagsuot kami ng traditional na clothing dito sa
paglibot-libot sa anong lugar to lang? Boksan Hanok, saka Samcheong. Oo, yun. So, kung ano sinabi niya. Gumastos lang kami ng parang 30,000 won para sa aming dalawa. Tapos 4 hours na namin suot-suot tong aming mga traditional Korean costume. And number 1 tip din namin, kapag halimbawa gusto nyo mag-visit dito, sa mga stations, no, may ino-offer na sila ng mga rental na hanbok. Doon kayo pumunta kasi mas mura. Like, sobrang overpriced dito, 3 to 4 times, di ba, ng presyo sa station. Eh, yung station parang sa baba lang, lalakarin mo lang. Kaya yun. Pag malapit na doon sa yung, kung saan yung madalas sinusuot ito, 50,000 na. Yung 10,000 dun sa train station dito, 40,000. 40,000. Grabe, mahal. Tapos, kung gusto niyo mag-shop, maganda din mag-shop dito. Punta kayo sa mga shopping destinations dito, yung Myeongdong, yung Namdaemun, yung Dongdaemun. Yun yung ano. Yung Dongdaemun yung ano, malamang nakita nyo na sa vlog namin yun. I'll link the vlog down below or dun sa I button. Pagdating naman sa titiran, Daddy, anong tips mo? Tip ko, hanap sila ng malapit sa train station. Marami yung subway station dito hanggat maaari para hindi na kayo mag-taxi. Okay din mag-taxi pero medyo mahal. Tsaka mag-bus. So, marirecommend ko, hanap kayo ng along sa train station lang para madali. Kasi kami ang ginagamit namin. Kung hindi kami mag-hotel, mag-Airbnb kami, which is parang mas mura. Mas mura at yamak. Tapos pag medyo masipag ka maghanap, makakita ka talaga ng mga gandang deals. So, para naman mga ganda yung mga nakukuha namin mga bahay. Basta, pipili ka ng magagandang review. Yun. Pagkatapos ang tawag dito, yung Airbnb, kung makakapili kayo ng talagang family, tapos libre breakfast, matitikman nyo yung authentic, parang Korean breakfast experience, diba? Kung babalikan nyo yung vlog namin last year, ganun yung ginawa natin, diba, Daddy? Yeah. Medyo maingay yung mga babae sa likod namin. Pasensya na kayo, guys, kasi this is a nice spot. So, ayun lang. Pagdating naman sa pagkain, medyo affordable naman siya, love, no? Parang mall price siya. Parang around 250 pesos. It's a decent meal na. Dito, big thing sa Korea yung sobrang kahit saan kalumingan may fried chicken. Tapos nagre-range siya from, parang yung isang buong chicken is around 10 to 15,000 or 10 to 20,000 won. Depende kung nasang area ka. Pag medyo liblib, o diba, siya ni ate sa likod. Yung pag medyo liblib, mga mas mura lang. Mga 12 lang, no? 12,000 won. Or must see. Tama ba? Must try or must see? Must try. Must try. Ayun. Pumunta kayo sa Daiso sa may, saan yan lang? Sa Express Bus Terminal. Express Bus Terminal. As in, yung isang buong ilalim. Akala ko, maliit lang yung section ng Daiso. Tapos nagulat ako, sabi nila, hindi ko hanggang saan yung nakikita mo, puro Daiso, ano pa rin yun, mga products. Sobrang nakakatuwa talaga. So far, yun yung pinakamalaki na nakita namin. Kasi dati nagpunta tayo sa Myeongdong. Nalakihan na tayo doon. Yung kung ano yung Daiso sa Myeongdong, parang twice, thrice as big, no? Yeah. Pagkatapos, pasensya na nagsasalita ako habang kumakain. Nakapunta na ako sa Daiso sa Japan. Ay nako, nothing beats Daiso here in Korea. Mas bet ko. Kung gusto niyo naman makapagsuot ng traditional costume na ganito nang hindi nagbabayad, pwede kayong pumunta dun sa sa mga parang traditional na temple. Mga temple. Papasuot nila sa'yo, di ba lang? Para mga good for 10 minutes yata yun. Para makapagpa-picture ka, ma-experience mo ano yung feeling. I-link ko yung vlog na love. I-link natin yung vlog kung saan nakapagsuot kami ng ganito nang hindi kami nagbayad. Pero, if you've seen this vlog, yung vlog na nakasuot kami ng ganito, sobrang asikaso sila. Iniusan pa ako ng buhok ni mami, no? Ni Oni. Ni Oni. Tinatawag ko siya Ajuma. Ayaw niya Ajuma. Gusto niya Oni. So, ayun. May mga Airbnb na meron silang built-in na or I mean, kasama sa amenities na pwede mo gamitin yung kitchen, di ba? So, ayun, makakapagluto ka. Tapos sobrang mura lang ng gulay dito. Nakakatuwa talaga. Yun, parang gusto ko nga mag-uwi ng gulay. Yung parang isang box ng strawberry na malaki, no lang? Parang ano lang yata yun, mga 2,500 to 3,000 won. Mga 80 pesos lang. Oo. Isang as in, ang dami-dami niya. Isang ganun kalaking strawberry na
Tapos pulang-pula, tapos ang laki-laki talaga. Napakasarap. So, babalik kami dun sa Namdae Mall para bumili ng mga Doon kasi treats. kami nakabili. Yun lang guys, thank you for watching sa aming video. Sana nakatulong na malaki para sa pagpunta ninyo sa Korea ay medyo mas maging madali. Kami never kaming gumamit ng travel agency kaya yun medyo mas natitipid namin. At saka mas natututo kami paano pumunta, paano mag-travel. Mas na-experience mo yung parang local life, no? Parang taga dito ka lang talaga. Tsaka mas maganda yung naliligaw ka kasi mas marami tayong nakikita mo yung naliligaw, di ba? So, yun lang. Thank you so much guys for watching this video. Bye! Sa susunod. Bye-bye!